Welcome to K-Catalog. 과거 한국의 가족 형태는 할아버지와 할머니, 부모님, 자녀가 함께 살아서 식구가 많았다. Okay, so sabi po sa first sentence natin, in the past, the form of Korean family consists of grandfather and grandmother, lolo at lola, bumonim, mga magulang, parents, janyo. Janyo, ibig sabihin po niyan is children or mga anak. Hamke saraso. So, they live together. That's why, members of the family, yan, malaki po, okay? Big. They had a lot of members before. That was in the past, no? 그래서 큰 집을 선호했다. That's why they preferred big houses. 하지만 요즘은 부모님과 자녀만 살아서 식구가 적다. However, nowadays, only, so yung only po dyan is yung man. Okay, so only the parents and the children lives together. That's why, yung family din ay maliit na. Okay, so small family members, small family. 그래서 blank. That's why or therefore, and then ito na yung sasagutan natin. Next, 그러나 집 크기와 상관없이 가족들은 화목하게 지낸다. So, yung 그러나 po dyan, however, or ganun pa man sa Tagalog. 집 크기. So, 크기 means size. Ibig sabihin, yung size daw po ng bahay. Size of the house doesn't matter. So, the family lives in peaceful way or they live peacefully or harmoniously. They get along just fine. Hindi sila nag-aaway-away or anything. Okay, so tingnan natin yung pagpipilian. Number 1, so yung sagot dito sa blank dapat, no? 아버지가 젊으시다. So, yung father daw ay young. Wala namang nabanggit about doon. And, number 2, 어머니와 딸은 항상 싸운다. Okay, so, yung mother daw and daughter always fight. Okay? Number 3, 부모님과 자녀는 늘 서로를 걱정한다. So, the parents and children, so 늘 and 항상, similar po yan ng meaning. Always or all the time. Okay, so parents and children always worried about each other. So, they worried one another palagi daw. Next one, 작은 주택이나 작은 아파트에서 주로 산다. So, yung 주로 mostly or mainly, they live in small houses or apartments. Yan po yung ibig sabihin ng number 4. And dahil lang pinag-uusapan natin dito sa taas is about mga style nga nung family nung before, no? Kung paano yung form nung pamilya before. So, 1, 2, 3, and 4, kahit ano dyan pwede. Kaya lang paano natin malalaman kung ano talaga yung sagot. Dito sa blank, yung kreso and then yung blank dyan, tingnan natin yung naunang sentence. So, ito yan, no? 하지만. Bahin ko ng kulay. So, sabi niya, 하지만 요즘은 부모님과 자녀만 살아서. So, kaya lang, ngayon, yung mga magulang at anak na lang ang magkakasama sa bahay. Kaya, maliit yung family. So, kung maliit ang family, therefore, kailangan maliit na lang din ang bahay na titirhan, which is number 4. Okay? So, yung sagot po natin is number 4. And then the rest, parang hindi siya magmamatter, no? Kahit isagot mo siya, hindi siya magme-make sense. Number 4 po ang sagot natin. 미세먼지는 우리 눈에 보이지 않은 아주 작은 물질이며 대기 중에 오랫동안 떠다니거나 흩날려 내려온다. Ano po ibig sabihin yan? 미세먼지, fine dust. Ito daw po ay invisible, 보이지 않은. So, invisible or not visible to the eye. Okay? Sa mga mata natin, hindi natin siya talaga makikita kasi it is a very small particle or substance. 물질, substance or particle. And, it is exposed to the air. Yung ating pong degi. Okay? So, degi 중에 meaning, sa hangin po ay nakalutang siya for a long period of time. Okay? Drift down or floating sa hangin for a long period of time. 그래서 오랜 기간 미세먼지에 노출될 경우 면역력이 떨어져 blank. So sabi, that's why or therefore if in case you are exposed, okay?
if you were exposed for a long period of time sa fine dust, yung immune system daw po ay magda-drop and anong mangyayari? So, yan yung ating hahanapin. Next, 미세먼지가 발생하는 주요 원인은 내기로 배출된 오염 물질 때문이다. Okay, so sabi, yung daw major or main cause kung bakit merong fine dust sa hangin ay dahil sa emission or discharge ng mga pollutants sa ere or sa air. Okay? Now, tingnan natin yung pagpipilian. Number 1, 폐 기능이 강화된다. Sabi dyan, lalakas daw yung baga mo. Okay? So, yung function ng baga mo, mag-improve, lalakas. Next, number 2, 맛있는 음식을 먹는 것이 좋다. So, it is good to eat good food or tasty food. Yun yung sabi, no? Makakatulong daw na kumain ng masasarap na pagkain. Number 3, 집 근처 공원이나 헬스장에서 운동을 해야 한다. So, yung 헬스장, ayan po ay fitness center. Okay, so dun daw sa bahay mo, if may malapit na park or fitness center, you have to work out. Okay, you have to work out or exercise at the park or fitness center near your house. Number 4, 감기, 기관지염, 피부병, 눈병 등 각종 질병에 노출될 수 있다. So, ayan, no, sinabi yung mga possible na illnesses na pwede mong makuha. Okay? So, dahil yung pinag-uusapan is about sa fine dust, malamang yung kasunod dito, pag mababa or nag-drop ang iyong immune system, ay magkakasakit ka, ma-expose ka sa maraming sakit. So, number 4 po yung sagot natin. Instruction po natin is 다음을 읽고 글의 내용과 같은 것을 고르시오. So, again, yung hinahanap po is yung same ang sinasabi based sa babasahin natin. So, basahin ko. 우글 씨는 아침 6시에 일어납니다. So, 사bi, si Ugur daw wakes up at 6 in the morning. Okay, 6 o'clock, gising na siya. 6시부터 7시까지 집 근처 공원에서 운동을 합니다. So, nag-workout daw siya sa park near sa bahay niya. Okay, near the house. Anong oras? From 6 o'clock to 7. 그리고 오전 9시부터 오후 6시까지 사무실에서 일합니다. And then, from 9 a.m. to 6 p.m., he works at the office. Okay, so 사무실 office. Next, 오후 7시 온라인 쇼핑으로 장을 보고 저녁 9시부터 집에서 한국어 공부를 합니다. 사bi, 7 daw p.m., 7 p.m., online shopping. Okay, 장을 보고, ibig sabihin po niyan, grocery, to do grocery online, no? 저녁 9시부터, and then, 9 ng gabi, sa bahay at the house, 한국어 공부를 합니다. Studying Korean language. 그리고 10시 반에 잠을 잡니다. And then, he sleeps at 10:30. Okay, so yung ban po is 10:30. 잠을 잡니다. Okay, tingnan natin. Number 1, 우글 씨는 아침에 운동을 합니다. Sinabi po ba? Opo, sinabi po. Ayan, sabi, no? Paggising niya ng umaga, from 6 to 7 ay nag-workout or nag-exercise na siya. Okay? Sa park, malapit sa bahay. Okay, number 2. 우글 씨는 아침 6시부터 일을 합니다. So, sabi dyan, 6 a.m. daw. From 6 a.m., nagtatrabaho na siya. Tama ba? Hindi. Kasi nga, 6 to 7, nag-workout muna siya or nag-exercise. Number 3. 우글 씨는 저녁에는 마트에서 일합니다. So, nag-work daw ba siya sa mart? No. Saan siya nag-work? Sa office, no? Yan. And ang start ng work niya is from 9 a.m. to 6 p.m. So, this one is mali. Number 4. 우글 씨는 밤 11시에 한국어 공부를 합니다. So, what time ba yung sinabi na nag-aaral siya? 저녁 9시부터 집에서 한국어 공부를 합니다. So, mali ulit. Answer natin is number 1. So, siya yung pinaka-same ang sinasabi dito sa article na binasa natin. Number 34.
희엔 씨는 한국 사람과 결혼해서 한국에 왔습니다. So, Hien was married to a Korean national. That's why she came to Korea. So, yung reason bakit siya nasa Korea is because nakapagpakasal siya sa isang Korean. 평일에는 학원에서 학생들에게 중국어를 가르칩니다. So, kapag the weekdays, 평일, weekdays, 학원에서, so 학원 is yung ating academy. Okay? 학생들에게, to students, 중국어를 가르칩니다. She teaches Chinese language. 그리고 주말에는 남원과 가족 지원센터에 가서 한국어를 공부합니다. And then, on weekends, okay, ito naman po ay weekends, she goes to Multicultural Family Support Center to study Korean language. Yan. Hien 씨는 아직 한국 생활에 익숙하지 않아서 힘듭니다. So sabi, si Hien daw ay 아직, so not yet or still. Okay? Still, 한국 생활에, so sa buhay dito sa Korea, life in Korea, 익숙하지 않아서. So, 익숙하지 않아, ibig sabihin, hindi pa siya nakakapag-adapt or nakakapag-adjust. Okay? Not familiar. Ayan. So, hindi pa siya ganun ka-familiar or hindi pa siya nakakapag-adapt. Ayan. Kahit alin po dyan is pwede, no? That's why, siya ay nahihirapan. She's having a hard time. 하지만 즐겁습니다. However, she enjoys the life naman, no, dito sa Korea. Okay, 즐겁다, to enjoy. So, tingnan natin yung question. Wala palang question. Again, no, yung tama ang sinasabi based dito sa nabasa natin. Number 1, Hien 씨는 한국 생활에 익숙합니다. So, sabi ba nakapag-adjust na siya? Hindi, yun nga yung sabi sa dulo, no? 익숙하지 않다. Okay, anaso. So, mali po yan. Hien 씨는 중국어 강사로 한국에 왔습니다. So, anong ibig sabihin po nito? So, 한국에 왔습니다. So, yung dumating daw siya dito sa Korea because of pagtuturo ng Chinese language. Okay? So, yun yung main reason ba't siya nandito. Yun po ba? Hindi po. Ano po yung sabi? 한국 사람과 결혼해서 한국에 왔습니다. So, mali din po itong number 2. Number 3, Hien 씨는 한국 생활이 힘들지만 즐겁습니다. So, anong sabi? 힘듭니다. 하지만 즐겁습니다. 힘들지만 즐겁습니다. Same po. Hien 씨는 주말에 센터에서 중국어를 가르칩니다. So, kapag weekends daw sa center, nagtuturo siya ng Chinese language. So, is this correct? Mali po, no? Bakit? Sabi, jumal, tama na jumal is sa center siya nagpupunta, pero to learn Korean language, not to teach Chinese language. Okay? So, yung sagot po natin is number 3. 35. 한국은 사계절이 있습니다. Korea has 4 seasons. 봄은 따뜻하고 꽃이 피지만 황사가 있어 외출할 때 반드시 마스크를 써야 합니다. Spring is warm and flowers are blooming. However, 황사, ibig sabihin po niyan, it means yellow dust. So if we have fine dust, we also have yellow dust here in Korea. Okay? And it says, 외출할 때 반드시 마스크를 써야 합니다. When you go out, it's a must. Okay, 반드시, it's a must that you use your mask or you have to put on a mask. Because this yellow dust is really not good for your health. Kaya naman talagang kailangan may mask. 그래도 사람들은 꽃을 보러 갑니다. Even so, so yung kuredo po dyan, even so or still. Ibig sabihin kahit ganun daw yung case, even so, people go out to watch the flowers. Okay? So they try to check pa rin yung cherry blossoms. 여름은 아주 덥고 비가 많이 옵니다. Summer is very hot and rainy. 한국 사람들은 여름에 휴가를 많이 갑니다. So the Koreans
They usually go on a vacation, okay, during summer. Yun po yung sabi dyan. 가을은 시원하고 날씨가 좋습니다. Fall is cool, 시원하다, and the weather is good. 사람들은 가을이 되면 단풍 구경을 하러 산에 갑니다. So, ang sabi, the people, when it is autumn, okay, if it's autumn here in Korea, they go to the mountain. Okay, so namumundok sila para ano? To watch the fall foliage. Okay, yung pagbabago ng kulay ng mga puno or yung mga dahon ng puno. 겨울은 춥고 눈이 많이 옵니다. And then, 겨울, so winter is cold and snowy. So, yun po yung ating article. Tingnan natin yung number 1. 한국의 봄은 2월에서 4월까지입니다. Again, yung hinahanap po natin is same, no? Kung ano yung same ng sinasabi dito sa binasa natin. Sabi dito sa number 1, yung spring daw ng Korea is from February to April. Okay, so from Feb to April daw ang spring. Tama po ba? Hindi po siya nabanggit actually, so we cannot tell. So it is not stated in the article. So wrong. Number 2. 한국 사람들은 봄에 꽃을 보러 갑니다. Okay, ito po ay tama. Nandyan siya, no? 그래도 사람들은 꽃을 보러 갑니다. So, even though kapag ganito ang case sa spring, okay, spring, 꽃을 보러 갑니다. Number 3. 한국 사람들은 봄, 가을, 겨울에 휴가를 갑니다. So, itong mga season daw ba na ito sila nagbabakasyon. Hyuga means vacation. Okay? So, hanapin natin yung hyuga. Ayan, sabi no, 휴가를 많이 갑니다. Kailan? 여름. 여름 lang po ang sinabi. And 여름 is not here. Okay, ang sinabi is yung 봄, 가을, 겨울. So, wrong. Number 4, 한국 사람들은 덥고 비 오는 여름이 날씨를 좋아합니다. So, they like the hot weather daw, no, kapag 여름. So, di rin po sinabi. Okay, not stated. So, ang sagot po natin is number 2. Thanks for watching.